Victoria's POV. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay tila sumasakal kay Victoria. Hawak niya ang billing statement, ₱1,000,000 para sa operasyon sa puso ng kanyang ina. Vicky, wala na tayong mahihiraman ng pera. Hikbi ng kanyang tia Linda. Tinignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng CR. Maganda siya, sariwa at higit sa lahat inosente. Yan lang ang tanging barahan niya. Sa tulong ng isang fixer sa mundo ng mga elitista, nakahanap siya ng buyer. Gabi ng Huwebes, pumasok siya sa isang madilim na suite sa isang 5-star hotel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang anino na lalaki ang nakatayo sa tapat ng bintana habang naninigarilyo. "Don't be afraid, I'm not a monster." Hindi siya sumagot at hinayaan niya na lumapit ang lalaki. Di niya makita ang mukha nito dahil sa kadiliman, ngunit ang amoy nito tila naiwan sa kanyang sistema. Wala na siyang pagpipilian kung di ibigay sa lalaki ang kanyang dangal. Nagpunta ito sa likod niya at dahan-dahan itong ibinaba ang suot niyang maiksing bestida. Pansin pa niya ang pagdunok ng lalaki nang bumungad dito ang kanyang kabuuan. Gusto niyang maiyak sa sitwasyon niya ngayon dahil ang pinakaiingatan niyang dangal ay isusuko na niya sa isang estrangherong lalaki. Maya-maya, lumipat ang lalaki sa harapan niya at kaagad siyang binuhat papunta sa kama. Doon niya nakita ang mukha ng lalaki na animoy isang anghel na pinababa sa lupa para lang makasalo niya. Dahil sa pagkatulala ni Victoria sa mukha ng lalaki, naramdaman na lang niyang dumampo ang labi nito sa kanya at doon nagsimula ang lalaki na maglakbay sa kanyang katawan. Nang gabing yon, sinuko niyang lahat, hindi dahil sa tawag ng laman kundi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina. 6 na buwan ang lumipas, ligtas na ang kanyang ina at maayos ng kanilang buhay. Nag-apply siya bilang executive assistant sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. "Miss Guzman, you are hired. Mr. Levista is waiting for you," sabi ng HR manager. Inayos niya ang kanyang pencil skirt at huminga ng malalim. Pagpasok niya sa opisina, isang lalaking nakatalikod ang bumungad sa kanya. Nang humarap ito, tila huminto ang mundo ni Victoria. Ang matatalim na mata, ang panga na tila nililok ng perpekto at ang pamilyar na aura. Ito ang CEO, si Armando Leviste. "Good morning, Mr. Leviste," nauutal niyang bati. Tinitigan siya ni Sebastian ng matagal at may dumaang kistap sa mata nito na hindi niya maipaliwanag. "Have we met before, Miss Guzman? You look familiar." No sir. First time po natin magkita." Pagsasinungaling niya habang ang kanyang puso nagkakarera sa kaba. Naging mahirap ang mga unang linggo niya sa kumpanya. Si Armando ay isang perfectionist at masungit na boss. Ngunit sa kabila ng pagiging cold nito, may mga pagkakataon na nahuhuli siyang tinititigan nito. Isang gabi, inabot sila ng overtime dahil sa isang malaking project. Habang nag-aabot siya ng kape, hindi sinasadya, nagdikit ang kanilang mga balat. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. "You're shaking," bulong ni Armando habang hinawakan ang kanyang pulsuhan. "Malamig lang po ang aircon, sir. Palusot niya rito." Biglang lumapit si Armando, sapat na para maamoy niya ang pamilyar na amoy nito. "That night, the girl I was with, she had the same scent as yours, jasmine and soap." Kagad siyang natigilan. Alam ba nito o hinuhuli lamang siya? Sa kabilang banda, gabi na, ngunit tila ayaw pang tumigil ng ulan sa labas ng Levista Tower. Sa loob ng malawak na penthouse office ni Armando, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtipa ni Victoria sa kanyang laptop at ang pagbuklat ni Armando ng mga dokumento. Kanina pa siya nakakaramdam ng pagkailang at ramdam niya ang mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. "Victoria?" Basag ni Armando sa katahimikan. Hindi siya lumingon at pilit na pinaseryoso ang kanyang boses. "Po, sir. Bakit sa tuwing tinitingnan kita, para kang laging tumatakas? May kasalanan ka ba sa akin?" Tumayo si Armando at dahan-dahan lumapit sa table ni Victoria. Napanunok siya. Ang bawat takbang ng lalaki ay tila tunog ng hatol sa kanya. "Wala po, sir. Masyado lang po akong focus sa trabaho." Tumigil si Armando sa mismong harapan niya at ipinatong ang dalawang kamay sa table. Dahilan para makulong siya sa pagitan ng mga braso nito. "You're lying, Miss Guzman. Your eyes, they tell a different story. They look at me with fear but also with recognition." "Hindi ko po kayo maintindihan, sir," tanggi niya. Gusto niyang tumayo pero nanghihina ang kanyang mga tuhod. Maya-maya biglang kinuha ng lalaki isang maliit na velvet box mula sa bulsa nito at ipinatong sa harap niya. Nang buksan ito, halos tumigil ang tibok ng puso ng dalaga.
Isang gintong locket. Ang locket na nawala sa kanya noong gabing yon sa hotel. Isang pamana ng kanyang lola na aksidenteng naiwan niya sa kama na estranghero. I found this in my suite months ago. Bulong ni Armando habang ang boses ay malapit na sa tenga niya. The night, I met a girl who was so desperate. She was willing to sell her soul. A girl who cried silently in my arms while I held her. Napapikit si Victoria. Ang alaala ng gabing iyon ay bumaha sa kanyang isipan. Ang init ng balat, ang haplos ng hindi niya inaasahang maging banayad, at ang sakit ng kanyang sakripisyo. Sir, please, pakiusap niya rito habang ang mga mata ay nagbabadyang maluha. Tell me, Victoria, ikaw ba yon? Hinawakan ni Armando ang mukha niya at pinipilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Was it you that night, Miss Guzman? Ano naman kung ako? Biglang nag-init ang emosyon ni Victoria. Tinabig niya ang kamay ni Armando at tumayo. Oo, ako yon. Nagbenta ako ng sarili ko dahil kailangan ko ng pera para sa nanay ko. Ano, pandidirian niyo na ba ako? Sesesantihin niyo na ba ang moralidad ko? Sa halip na pandidiri, isang kakaibang emosyon ang rumihistro sa mukha ni Armando. Pagsisisi at matinding pananabik. Hindi siya lumayo bagkos lalo siyang lumapit hanggang sa maramdaman ni Victoria ang init ng hininga nito. I did not keep this locket to judge you, Victoria. I kept it because I couldn't stop thinking about you. I've been looking for you. Bago pa siya makasagot, ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang laking kamukhang kamukha ni Armando, ngunit may masamang ide sa mga labi. Si Andrew, ang itim na tupa ng pamilya Lebiste. Oh, am I interrupting something romantic? Mapanayang tanong ni Andrew habang may hawak na envelope. Brother, baka gusto mong makita ang background check na ginawa ko sa bago mong secretary. Napaka-interesante ng past niya. Bigla siyang natigilan. Ang panganib na iniingatan niya ay narito. Ang sekretong akala niya ay sa pagitan lamang nila ni Armando ay hawak na ngayon ng taong determinadong sirain sila. Nanatiling nakatayo si Andrew sa pintuan at may bitbit na mapanayang ngiti habang iwinawagayway ang brown envelope. Sa bawat pagaspas ng papel, tila binabaklas ang pagkatao niya. Andrew, get out! Mariing utos ni Armando. Bakit naman, kuya? Ayaw mo bang malaman ng lahat kung anong klaseng investment ang pinapasahod mo rito? Humakpang si Andrew pa itaas habang ang mga mata nakapako sa kanya na tila isang predator na nakakita ng biktima. 1,000,000 para sa isang gabi? Napakamahal naman yata para sa isang hamak na secretary. Napaatras siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang sekreto, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay ay ginagawa na ngayong katatawanan. Tumigil ka na, bulong niya habang ang boses ay gumagaralgal sa sobrang hiya. Tumigil? Kasi simula pa lang natin, Miss Guzman. Tumawa si Andrew at binuksan ang envelope. Nilabas ang ilang litrato, mga kuha mula sa CCTV ng hotel ng gabing iyon. Malabo ngunit sapat na para makilala ang mukha niya. Isipin mo na lang ang headline bukas, The CEO's Escort Secretary. Siguradong babagsak ang stocks ng Lebiste Group. Bago pa makahakbang si Andrew para ipakita ang mga litrato ng malapitan, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Armando. Sa isang iglap, nasakal ni Armando ang sarili nitong kapatid at isinandal ito sa pader. I said, get out! Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Andrew. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Protektado mo siya? Ubo ni Andrew habang pilit na kumakawala. Ganyan ka ba kadesperado sa babaeng binayaran mo lang? Hindi ko siya binayaran dahil sa init ng katawan. Bulyaw ni Armando at sa pagkakataong to, isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ng kapatid. Tumalsik ang envelope at nagkalat ang mga litrato sa sahig. And I will use her to destroy you. Maya-maya, tumayo na si Andrew at pinagpaga ng sarili. Pero bago to lumabas ng pinto ay mulitong tumingin sa kanya. See you around, Victoria. Malaki pa ang utang mo sa akin? Nang makaalis si Andrew, bumagsak ang katahimikan. Napaluhod siya sa sahig at sinubukan pulutin ang mga nagkalat na litrato. Pumapatak na ang kanyang mga luha sa makintab na papel. Pakiramdam niya wala na siyang mukhang maihaharap sa mundo. Lumapit din si Armando at dumuhod sa tapat niya. Inagaw nito ang mga litrato at agad na pinunit-punit ang mga yon. Binayaran mo ko. Ginamit kong sarili ko. Madumi ako, Armando. Tinanggal ng lalaki ang suit jacket nito at ibinalot yon sa nanginginig niyang balikat.
Hinawakan din ito ang magkabilang pisngi niya at pinilit itong iharap sa kanya. Listen to me carefully, Victoria. Hindi ka madumi. Ang mundong ito ang madumi dahil pinilit ka nitong mamili sa pagitan ng iyong dangal at ng buhay ng nanay mo. If protecting you means fighting my own blood, then so be it. Hinding-hindi ka nasasaktan ni Andrew at hinding-hindi na kita bibitawan. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Victoria ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na maging ligtas, pero alam niya, ang galit ni Andrew ay simula pa lamang na isang mas malaking digmaan. Armando's POV. Hindi na hinintay ni Armando ang susunod na galaw ng kapatid. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang daan patungong Tagaytay, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Victoria. Nakatingin lang ang dalaga sa bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na unti-unting naglalaho. Dadalhin kita sa rest house ko. Basag niya sa katahimikan. Doon walang makakalapit sa'yo. Kahit si Andrew hindi alam ang lokasyong iyon. Armando, hindi mo kailangan gawin to. Mahinang sabi ni Victoria. Lalo lang magagalit ang kapatid mo. Baka masirang pamilya ninyo dahil sa akin. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Matagal nang sira ang pamilya na meron kami, Victoria. Andrew is a snake and he's been waiting for a reason to bite me. Hindi ka ang dahilan, ginagamit ka lamang niya. Pagdating nila sa rest house, isang modernong mansyon na nakatago sa gitna ng mga puno, sinalubong sila ng katahimikan at lamig ng simoy ng bundok. Pagpasok sa loob, agad niyang binuksan ang fireplace para painitin ang paligid. Hinarap ni Victoria si Armando. Ang suot niyang jacket ng lalaki ay tila yakap na nagbibigay sa kanya ng lakas. Bakit, Armando? Bakit mo ko pinoprotektahan ng ganito? Noong gabing iyon, transaksyon lang yon, hindi ba? Huminto siya sa pag-aayos ng gatong sa apoy. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Victoria. Transaksyon? Mapait ang ngiti niya. Victoria, nung gabing pumasok ka sa suite ko, akala ko, isa ka lang sa mga babaeng pinapadala ng mga business partners ko. Pero nang makita kitang nanginginig, nang maramdaman ko ang takot mo, alam ko, hindi ka katulad nila. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, dinala ito sa tapat ng kanyang puso. Simula ng gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang boses mo, ang amoy mo, hinahanap-hanap ko yon. Kaya nung nag-apply ka sa kumpanya, hindi ako makapaniwala. It was fate, Victoria, at hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Hindi nakapagsalita si Victoria. Ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila ay mas matindi pa kaysa nung unang gabi. Hindi na to dahil sa pera o pangangailangan. Ito ay dahil sa isang atraksyon na matagal nang kinikimkim. Pero ang tingin ng mga tao sa akin, I don't care about the world. Mariing sagot niya, I only care about you. Maya-maya bigla siyang lumapit at sinakop ang labi ng dalaga. Isang hagka na puno ng pananabik at pangungulila. Sa pagkakataong to, hindi na tumutol si Victoria. Binalaban niya ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki, tumutugon sa bawat galaw nito. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng kanilang mga katawan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalapit, tumunog ang telepono ni Armando. Isang video message mula sa hindi kilalang numero. Nang buksan nila ito, tumambad ang mukha ng ina ni Victoria sa kasalukuyang natutulog sa loob ng bahay nila, habang may isang lalaking nakatayo sa gilid nito at may hawak na syringe. Nice view in Tagaytay, brother. Boses ni Andrew ang narinig mula sa background. Pero mas maganda ang view rito sa bahay ng sekretary mo. One click and the old lady goes to sleep permanently. Naputol ang ginagawa nila at napalitan ng kilabot ng init. Ang ligtas na lugar ay naging isang hawla dahil sa labas. Alam nilang hindi pa tapos si Andrew. Ang katahimikan ng manson sa Tagaytay biglang napalitan ng nakabibinging pintig ng puso ni Victoria. Ang video sa screen ng cellphone ay tila isang hatol ng katapusan. Ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit niya isinuko ang lahat ay nasa panganib ngayon dahil sa kanya. Armando, nanay ko. Nakapikit siya sa braso ng binata. Kailangan pumunta tayo doon. Please, iligtas natin siya. Shh! Victoria, look at me. Mariing hinawakan ni Armando magkabilang balikat niya. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Yan ang gusto ni Andrew. He wants me to be reckless. Pero papasdangin niya si nanay. Bulyaw niya rito. Ang desperasyon ay umaapaw na.
Eksakto pagkatapos niyang magsalita, muling nag-vibrate ang telepono. Isang tawag mula sa unregistered number. Agad tong sinagot ni Armando at ini-loudspeaker. "TikTok, brother?" Tawa ni Andrew ang nangibabaw at may kasamang kalansing ng mga medikal na kagamitan. Ang ganda pala ng nanay ni Victoria. Sayang naman kung titigil ang puso niya dahil lang sa isang maling timpla ng gamot. "I want a trade, Armando." "Anong gusto mo, Valentin?" tanong ni Armando. "Iwan mo si Victoria sa rest house. Hayaan mo siyang lumabas mag-isa at sumakay sa sasakyang ipapadala ko. Kapag nasa kamay ko na siya, pakakawalan ko ang matanda," utos ni Andrew. "At huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis o kahit sumunod. Alam mo kung gaano kabilis ang kamay ng mga tao ko?" "No, Armando, gagawin ko. Sasama ko sa kanya." Sigaw niya sa tapat ng phone. Kaagad ibinaba ni Andrew ang tawag. Hinarap niya si Armando. Handa na siyang tumakbo palabas ng pinto, ngunit mabilis siya nitong nahablot sa bewang at isinandal sa pader. "Are you crazy? Hindi kita ibibigay sa kanya." "Buhay ng nanay kong nakataya, Armando. Wala akong pakialam kung anumang gawin niya sa akin. Mas madumi pa ang ginawa ko noon para sa kanya. Ano pang isang gabi sa kamay ng kapatid mo?" Umiiyak na siya habang nagsasalita. "Hindi ko hahayaang mahawakan kanya, Victoria. Makinig ka sa akin." Hinawakan nito ang mukha niya. "Andrew doesn't want you. He wants my shares in the company. He is using you as a leverage. If you go there, papaslangin niya kayong mag-ina oras na makuha nito ang gusto niya. Anong gagawin natin?" Humihikbi na lamang siya sa balikat ng binata. "Magtiwala ka sa akin," bulong nito, habang hinahaplos ang buhok niya. "We will play his game, but with my rules." Mabilis na nagdial si Armando sa kanyang private security team. Sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na rest house ay napuno ng mga tauhan ni Armando. Habang inihahanda ang plano, isang itim na SUV ang huminto sa labas ng gate, ang sundo ni Victoria. Kinuha ni Armando ang isang maliit na device, isang GPS tracker, at nilagay ito sa loob ng locket na binigay niya kay Victoria kanina. Sinuot niya ito sa leeg ng dalaga. "Whatever happens, do not take this off," babala niya dito. "I'm right behind you, I promise." Maya-maya lumabas na si Victoria ng manson. Pagpasok niya ng sasakyan, sinalubong siya ng isang lalaking nakamaskara at agad tinalian ang mga kamay at piniringan ang mga mata. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang kaba at ang malamig na boses ng driver. "Masyado kang maganda para sa isang katulong, Miss Guzman. Sayang hindi mo na makikita ang bukas." Anang boses ng isang lalaki. Di niya alam kung saan siya dadalhin, ngunit sa ilalim ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ng locket. Ang tanging koneksyon niya sa lalaking naging tagapagligtas niya sa gitna ng kapahamakan. Ang amoy ng kalawang at lumang semento ang sumalubong sa kanya nang alisin ang piring sa kanyang mga mata. Napakurap-kurap siya sa tindi ng liwanag mula sa isang bumbilyang pabalik-balik ang indayog sa kisame. Nasa loob siya ng isang abandonadong warehouse sa pier. Nasaan si nanay? Agad na sigaw niya kahit tuyot na ang kanyang lalamunan. Mula sa dilim, lumitaw si Andrew. May hawak itong baso ng alak at isang armas na nakasuksok sa bewang nito. "Relax, Victoria. Your mother is sleeping soundly. For now." Tinuro ni Andrew ang isang sulok. Doon niya nakita na nakatali sa isang wheelchair ang kanyang ina at may takip ang bibig, nakapikit ang mga mata. Humagulgol siya at pilit na kumakawala sa mga tali sa kanyang kamay. "Walang hiya ka, Andrew. Wala siyang kasalanan sa'yo." Mulyaw niya rito. "Wala nga, pero ikaw, you are the perfect bait." Lumapit si Andrew at hinawakan ang kanyang buhok. Pilit itong inihaharap sa kanya. "Gusto kong makita ang mukha ni Armando kapag nalaman niya na ang reyna niya ay nasa ilalim ng sapatos ko." Anito habang tumatawa ng malakas. Pero maya-maya lang biglang tumunog ang malaking bakal na pinto ng warehouse at isang bulto ang pumasok. Si Armando. Mag-isa ito at walang armas. At ang mga mata nito ay nakapako lamang sa kanya. "Armando, bakit ka pumunta dito mag-isa? Umalis ka na?" Sigaw niya rito. "I told you, Victoria, I won't let him touch you." Seryosong sabi nito habang dahan-dahang lumalapit. "Stop right there, brother." Tawa ni Andrew habang tinututukan ng armas si Victoria sa sentido. "The shares, brother. Ang pirma mo sa deed of assignment ng lahat ng ari-arian mo o mawawala sa mundong ito ang sekretary mo."
Nilabas itong isang folder mula sa kanyang loob ng suit. Nandito ang lahat, Andrew. Just let them go. Ibigay mo muna sa akin, utos ng kapatid. Habang naglalakad si Armando patungo kay Andrew, pasimple niyang hinawakan ang locket sa kanyang leeg. Alam niya may GPS tracker ito pero alam din niya na hindi naman yon ang plano ni Armando. Napansin niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa itaas ng warehouse, isang sniper. Now Andrew, the deal is done. Sabi ni Armando nang maibigay ang folder. Ngunit bago pa man siya pakawalan ni Andrew, isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. You know me, brother. I don't like those ends. Kapag pinagpaslang ko kayong tatlo rito, sa akin pa rin ang lahat. Accidental fire, everyone dies. Perfect, di ba? Kinalabit ni Andrew ang gatilyo, ngunit bago pa man pumutok ang armas, mabilis binuwal ni Armando ang mesa sa harap nila at sinalo ang katawan niya. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Hindi mula kay Andrew, kundi mula sa bubungan. Tinamaan sa balikat si Andrew dahilan para mabitawan itong armas. You traitor? Sigaw nito. Ngayon na, sigaw ni Armando. Biglang pumasok ang mga elite security team nito. May mga dalang flashbang na nagpapasilaw sa buong paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang kinalagan ng binata. Go to your mother, now! Utos nito habang hinarap ang nasugatang si Andrew na pilit pang inaabot ang armas sa sahig. Nagpambunong dalawang magkapatid. Isang matinding suntok ang pinakawala ni Armando sa panga ni Andrew. Para yan sa pananakot mo sa babaeng mahal ko. Isang sipa naman sa sikmura. At para yan sa pagdungis mo sa pangalan ng pamilya natin. Nakarating naman si Victoria sa kanyang ina at mabilis tong kinalagan. Nay, gising po. Nay! Sa kabilang banda na corner na si Andrew. Ngunit sa huling pagkakataon may kinuha tong remote sa kanyang bulsa. Kung hindi ako magtatagumpay, walang lalabas ng buhay dito. Pinihit ng lalaki ang button at isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likurang bahagi ng warehouse. Nagsimulang gumuho ang mga semento at kumalat ang apoy. Victorio, takbo! Sigaw ni Armando habang buhat-buhat ang ina nito. Tumakbo sila patungo sa labasan habang ang mga bakal ay naglalaglagan sa paligid nila. Sa huling segundo bago tuluyang gumuho ang pinto, nakalabas sila. Isang malakas na tunog ang tuluyang tumupok sa warehouse. Hingal na paupo si Victoria sa damuhan, yakap ang kanyang ina na nagsisimula ng magkamalay. Lumingon siya at nakita ang binata, duguan, puno ng abo, ngunit nakatayo at nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ligtas na tayo, Victoria. Bulong nito bago to tuluyang mawala ng malay sa kanyang mga bisig. Sa kabilang banda, ang puting kisame ng ospital ang unang nakita ni Victoria. Sa tabi niya mahimbing na natutulog ang kanyang ina, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling balisa. Sa kabilang kwarto, si Armando ay kasalukuyang inooperahan dahil sa tinamong mga sugat at internal bleeding. Miss Guzman, tawag na isang nurse. Gising na po si Mr. Villaviste, hinahanap kayo, anito. Hindi siya sumagot at halos magmadali siya patungo sa ICU. Pagpasok niya, nakita niya si Armando na puno ng benda. Victoria, paos na tawag nito. Come here. Lumapit siya, tinawakan ang kamay ng binata. Akala ko mawawala ka na sa akin. Masamang damo ako, Victoria. Ngiti nito, ngunit agad ding naglaho ang kislap sa kanyang mga mata nang mapansin ang telebisyon sa dingding ng ospital. Nakamute ang TV. Pero ang headline sa news channel ay sapat na para magpatigil sa mundo niya. The CEO and the escort, Armando Levista's secret revealed. Pinakita sa balita ang mga litratong kinuha ni Andrew. Ang pagpasok niya sa hotel suite, 6 na buwan nang nakalilipas, ang mga dokumento ng wire transfer na ₱1,000,000 at ang mga video clip ng kanilang pagtatalo sa opisina. Hindi, takip niya sa kanyang bibig. Paano, wala na si Andrew, diba? He had a fail safe, bulong ng binata habang si Sebastian ang pangay humihigpit. Kapag hindi siya nakapag-check-in sa isang server bawat 6 na oras, automatikong magsisend ng lahat ng ebidensya sa media. Kahit wala na siya, gusto niya pa rin tayong sirain. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang mga board of directors ng Leviste Group kasama ang ina ni Armando na si Doña Aurora na may bakas ng puot sa mukha. Armando, ano tong kalapastanganan na ito? Sigaw ng matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na tila ba isang dumi sa kalsada.
Kaya mo ba kami tinaboy sa rest house para itago ang babaeng ito? Isang bayurang babae. Mom, stop it! Pigil ni Armando at pilit na bumangon sa kama. Wag mo kong pipigilan. Dahil sa babaeng to, bumabagsak ang stocks natin. Pinababoy niya ang pangalan ng mga leviste. Humarap ang matanda sa kanya at malakas siyang sinampal. Lumabas ka muna, Victoria. Utos ng binata. Please lumabas ka muna. Totoo naman, di ba? Tanong niya habang ang mga luhay malayang dumadaloy. Bayaran ako. Yon ang tingin nila sa akin. Yon ang tingin ng buong mundo sa akin ngayon. No, Victoria. I sacrificed my pride to save my mother and I wouldn't do it again. Sigaw niya sa harap ng mga directors at ni Doña Aurora. Pero hindi ko hahayaan na maging pabigat ako sa lalaking nagligtas sa akin. Aniya, tumakbo siya papalabas. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ng kislap ng mga kamera at naglalaki ang lente ng mga reporters. Miss Guzman, totoo ba na 1,000,000 piso ang presyo mo? Ginamit mo ba ang katawan mo para makuha ang posisyon ng kumpanya? Nasilaw siya sa liwanag at nabingi sa mga tanong. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na van ang huminto at sa palitan siyang hinila ng mga lalaking nakasuit. Akala niya tauhan to ni Armando, ngunit nang makita niyang nasa loob lalong bumagsak ang kanyang puso. Ito ang abogado ni Andrew. May hawak tong panibagong dokumento. Miss Guzman, may huling regalo si Mr. Andrew para sa iyo. Ang kontratang pinirmahan mo noon, hindi lang pala yun para sa isang gabi. Ayon sa fine print, pagmamayari ka ng estate ni Andrew hanggat di mo nababayaran ng interest na 1,000,000 piso na umabot na ngayon sa 10,000,000, anito na ikinabigla niya. 10,000,000? Halos mawalad siya ng boses. 1,000,000 lang kinuha ko para sa operasyon ng nanay ko. Paano naging 10,000,000 ito? Interest, Miss Guzman. Penalties for emotional distress caused to the client, and a non-disclosure violation clause. Nakangising paliwanag ng abogado. Pumirma ka rito nang hindi binabasa ang fine print. Sa madaling salita, pagmamayari ka ng estate ni Andrew Leviste hanggat di mo nababayaran ang utang mo. Wala na si Andrew. Sigaw niya rito habang ang kanyang mga kabao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Exactly, Miss Guzman. At dahil wala na siya, ang lahat ng claims ni Andrew ay napunta sa kanyang mga creditors at sa natitirang pamilya na galit sa iyo. Kabilang na ang matriarch ng mga Leviste, si Doña Aurora. Nabilog ang kanyang mga mata, si Doña Aurora. Ang sariling ina ni Armando ang gustong magbaon sa kanya sa utang para lang mailayo siya sa anak nito. May dalawa kang pagpipilian, Victoria, patuloy ng abogado. Magbayad ka ng 10,000,000 ngayon din o pipirma ka sa isang affidavit na nagsasabing pinilit mo at bilalak mong akitin si Armando para sa pera. Kapag ginawa mo yan, mabubura ang utang mo. Bibigyan ka pa namin ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa kasama ng nanay mo. Anito, gusto niyo ko magsinungaling? Gusto niyo ko sirain sa lalaki nagligtas sa akin? Piliin mo ang sarili mo, Victoria. Kapag nanatili ka kay Armando, sisirain ka ng media, ng pamilya niya at ng batas. Magiging escort ka lang habang buhay sa mata ng lahat. Pero kung pipirma ka, malaya ka na. Samantala, sa ospital, nawawala si Armando. Tinanggal niya ang kanyang IV drip at pilit na tumatayo. Where is she? Mulyaw niya sa kanyang mga bodyguards. I told you to watch her. Sir, kinuha po siya ng mga tauhan ni Attorney Salvador. Di po kami nakakilos na may dala silang legal warrant para sa breach of contract. Paliwanag ng head security. Contract? My food? Mabilis niyang iniabot ang kanyang phone. Tinawagan ang kanyang sariling legal team. I don't care how much it cost. I want every asset of Andrew frozen. At hanapan niyo si Victoria bago pa siya pinitin ng nanay kong gumawa ng kapalpakan. Maya-maya biglang pumasok ang kanyang ina sa kwarto. Kalmado at may hawak na tasa ng tsaa. Huwag mo na siyang hanapin, Armando. She is exactly where she belongs. Sa putikan ko saan mo siya pinulot. Pinapipirma siya ng abogado sa pag-amin na ginamit ka lamang niya. You did this? Tinignan niya ang kanyang ina na may halong puot. My own mother. Gagamitin ng batas para saktan ang babaeng mahal ko? Arya sa matanda. Ginagawa ko to para sa reputasyon mo, iho. Para sa kumpanya. Reputasyon? Tumawa siya ng mapait habang dahan-dahan naglalakad patungo sa pinto. Ang kanyang puting hospital gown unti-unting namamantsahan ng pulang likido mula sa kanyang sugat. I don't care about the company, Mom. If you take her away from me, I will burn the Leviste Group to the ground myself.
Balik sa opisina ng abogado, hawak na ni Victoria ang panulat habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang mukha ni Armando, ang mga ngiti nito, ang mga hagkan nito at ang proteksyong binigay nito ay naglalaro sa kanyang isipan. Sign it, Victoria, for your mother's sake, udyok ni Attorney Salvador. Lalapat na sana ang dulo ng ballpen niya sa papel na biglang isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Mumungad si Armando sa pintuan, hingal na hingal, duguan ang tahi sa balikat. Don't you dare sign that. Lumapit siya kay Victoria, inagaw ang papel at pinunit-punit ito sa harap ng abogado. Pagkatapos ay tinapon niya ang isang tseke sa lamesa. 20 million pesos, malamig na sabi niya. 10 milyon para sa utang at 10 milyon para sa pagmumukha mo, attorney. Sabihin mo sa nanay ko tapos ng laro, my woman is not for sale anymore. Hinila niya si Victoria palabas at di pinapansin ng mga banta ng abogado. Pagdating sa hallway, sinandal niya ang dalaga sa pader. Hinagkan ito ng mariin. Huwag mo nang susubukang iwan ako para iligtas ako, Victoria. Bulong niya sa gitna ng kanilang paghinga. Dahil ang tayong ipapahamak ko ay ang mawala ka. Ang buong bansa ay nakatutok sa breaking news. Sa loob ng isang prestihiyosong studio, ang mainit na upuan ay naghihintay para sa dalawang taong pinag-uusapan sa social media. Si Victoria, suot na isang simpleng puting dress na sumisimbolo sa kanyang katotohanan, at si Armando, na kahit may benda sa ilalim ng kanyang suit, ay nanatiling matikas at protektadong pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Handa ka na ba? Bulong ni Armando habang inaayusan sila ng mikropono. Tumango siya bagaman ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Hanggat hawak mong kamay ko, handa ako. Maya-maya ay nagsimula ang live interview. Mr. Leviste, Miss Guzman, ang buong bayan ay nagtatanong, 1 milyong piso para sa isang gabi. Miss Guzman, tinuturing mo ba ang sarili mo na biktima o isang oportunista? Ang tanong na iyon ay parang sampal, pero sa pagkakataong to, hindi siya sumuko at tumingin diretso sa kamera. Hindi ako biktima, at lalong hindi ako oportunista, panimula niya. Nung gabing yon, hindi perang hinahangad ko kundi buhay ng nanay ko. Kung ang halaga ng aking dangal ay ang tanging paraan para di mawala ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin, ibibenta ko yon ng paulit-ulit ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa studio pero nagpatuloy lamang siya. Ang pagkakamali ko ay ang isipin ang isang gabi ay sapat na para bayaran ng utang na loob. Pero hindi ko inaasahan ay ang makatagpo ng isang lalaking hindi ako tinignan bilang isang bayaran kundi bilang isang tao. Humarap si Armando sa host habang kanyang mga mata nagbabaga sa determinasyon. I was the buyer. Pag-amin niya na kinagulat ng lahat. But let me clarify this. I did not buy a woman. I invested in a life. Nung gabing yon, hindi ko alam ang kwento ni Victoria. Pero nung makita kong sakripisyo niya, na-realize ko, siya ang pinakamahalagang taong nakilala ko. Pero Mr. Leviste, ang reputasyon ng kumpanya ninyo. Ang kumpanya ay binubuo ng mga numero, Miss Reporter. Ang buhay binubuo ng mga desisyon. Kung ang pagmamahal ko sa isang babaeng naging matatag sa gitna ng unos ay tinuturing yung issue, then I don't want to be part of your moral society. I'm stepping down as the CEO of Leviste Group, effective immediately. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa studio. Maging si Victoria, nagulat. Armando, hindi. Bulong niya. I'm not finished. Dagdag ng binata. I am stepping down because I want to build my own empire. Isang kumpanya na di nakabase sa pangalan ng pamilya ko, kundi sa integridad at pag-ibig. At si Victoria Guzman, siya ang magiging katuwang ko sa bawat hakbang. Maya-maya, biglang bumukas ang linya para sa isang caller. Ito'y walang iba kundi si Doña Aurora, live on air. Armando, pinapahiya mong pamilya natin. Ang babaeng yan ay isang dumi. Mom, putol niya sa sasabihin nito. Ang dumi ay wala sa trabaho o sa nakaraan ng isang tao. Ang dumi nasa puso ng mga taong kayang pumaslang at mang-api para lang sa pera at kapangyarihan. Goodbye, Mom. Binaba niya na ang tawag at humarap siya kay Victoria sa harap ng milyon-milyong manonood. Lumuhod siya at kinuha ang locket na nasa leeg ng dalaga, pinalitan na isang kumikinang na diamanting singsing. Victoria Guzman, you sold your first experience to a stranger. Now I'm asking you, will you give your last experience and every experience in between to the man who loves you more than life itself?
Will you marry me? Napaiyak si Victoria, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ang tinikalang nakagapos sa kanyang puso ay napalta na isang pangako. Yes, Sebastian. Yes. Habang nagkakagulo ang mga reporter, sa isang sulok ng studio, may isang aninong mabilis na lumabas. Isang tauhan ni Andrew na hindi pa pala sumusuko. May hawak na hiringgilya na puno ng lason at dahan-dahan lumalapit sa likuran ni Victoria habang ang lahat nakatuon sa engagement. Sa gitna ng nakasisilaw na flash ng mga kamera at iyawan ng mga reporter, tila nasa sariling mundo sina Armando at Victoria. Ngunit sa likod ng mga kortina ng studio may isang anino na gumagalaw ng mabilis. Si Rico, ang pinaka-tiwalaang tauhan ni Andrew na nakaligtas sa pagsabog sa warehouse. Bitbit ni Rico ang matinding puot. Para sa kanya, si Victoria ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang amo at ang kayamanang inaasahan niya. Hawak niya ang isang maliit na hiringgilya na may lamang potassium chloride. Isang turok lang, titigil ang puso nito sa loob ng ilang segundo. Armando, kailangan na nating umalis? Bulong ng head security na si Marcos habang pilit tinaharangan ng mga reporter na gustong makalapit. Sandali lang, Marcos. Hayaan mo silang makita ang mukha ng babaeng pakakasalan ko? Nakangiting sagot ni Armando habang mahigpit ang yakap sa bewang ni Victoria. Sa kaguluhang yon, nagpanggap na kameraman si Rico. Sinuot ng isang itim na cap at dahan-dahang nakipagsiksikan sa unahan. Isang dipa na lamang ang layo niya sa babae. Kaagad niyang inilabas ang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Para kay Andrew, bulong ni Rico sa sarili. Maya-maya, biglang lumigon si Victoria, tila may naramdamang kakaibang presensya. Sa isang iglap, nakita niyang lalaking mabilis tinusok ang hiringgilya patungo sa kanyang braso. Armando! Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat para makailag. Bago pa man bumuon ang karayom sa balat niya, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Armando. Hindi na siya nag-isip at ginamit niya ang sariling braso para harangan ang turok. Napasigaw siya nang tumusok ang karayom sa kanyang braso. Armando! Sigaw ni Victoria na makitang tinulak nito si Rico palayo. Agad na sumugod si Marcos at ang iba pang security team para tambahan ang lalaki. Nagkaroon ng malaking gulo sa studio. Ang mga reporter na kanina ay nagtatanong tungkol sa kasal, nag-unahan na ngayong makakuha ng video ng dugoang CEO. Nanghina ang mga tuhod ni Armando. Ang lason mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Victoria, tumakbo ka! Bulong nito habang unti-unting nagiging asul ang kanyang mga labi. Hindi, Armando. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Humagulgol siya habang sinasalo ang bumabagsak na katawan ng lalaki. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya? Nataranta ang lahat. Ang live broadcast ay naputol, ngunit ang huling imahe na nakita ng buong bansa ay si Victoria. Yakap-yakap ang dugang binata sa gitna ng studio. Sa loob ng ambulansya, hawak niya ang malamig na kamay ni Armando. Bawat tibok ng monitor ay tila tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng lalaki. You saved me again. Hikbi niya rito. Bakit, Armando? Bakit kailangan ikaw laging nasasaktan? Because you're worth it. Hirap na sagot nito. Victoria, if I don't make it, lahat ng ari-arian ko nakapangalan na sa'yo. Huwag mong hayaang makuha ni Mama, promise me. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa, kakasalan mo pa ako, di ba? Bago pa makasagot ang binata, unti-unti na nitong pinikit ang mga mata na mas lalo pang nagpaluha sa kanya. Nang dumating sila sa emergency room, mabilis kinuha ng mga doktor si Armando. Naiwan siya sa hallway na mag-isa, duguan ang kanyang puting damit at muling nararanasan ang parehong takot na naramdaman niya nung nasa panganib ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya ang dating Victoria na iiyak lang sa isang sulok. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha, kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niya ang abogado ni Armando. Attorney, ihanda mong lahat ng dokumento para sa pag-freeze ng assets ng Vistra Group at sabihin mo kay Doña Aurora kung mawawala si Armando, sisiguraduhin kung wala siyang makukuhang kahit isang kusig sa kumpanya. I am the future Mrs. Lavista and I am taking control. Ang maamong tupa natuto ng lumaban. Ang babaeng binayaran noon handa ng maningil ngayon. Sa tapat ng ICU, dumating si Doña Aurora kasama ng kanyang mga bodyguard.
Ang mukha ng matanda hindi kakakitaan ng pag-aalala para sa sariling anak, kundi ng galit dahil sa kahiyang idinulot ng live interview. Ikaw! Sigaw ng matanda at mariin siyang dinuro. Dahil sa'yo nag-aagaw buhay ang anak ko. Kung di ka pumasok sa buhay namin, hindi mangyayari lahat ng to. Dahan-dahan siyang tumayo. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa matanda hanggang magtagpo ang kanilang mga paningin. Huwag niyo ko ituro, Doña Aurora, dahil ang bawat dalili ninyo ay nakaturo sa sarili ninyo. Kayo ang nag-utos kay Atty. Salvador na i-blackmail ako. Kayo nagpalaya sa amin sa rest house para mapadali ang pagdakip ni Andrew sa akin. Kayo ang may kasalanan kung bakit nakahiga ang anak niyo sa loob ng kwartong yan. Ani niya rito. Wala kang ebidensya. Isa kang hamak na escort lang. Sasampalin sana niya si Doña Aurora, ngunit sa pagkakataong to, mabilis niyang nasalo ang kamay ng matanda. Hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Doña Aurora. Hindi na ako ang babaeng pwedeng saktan at tapakan. Hawak ko ang power of attorney ni Armando. Bagong interview, pinirmahan niya lahat ng dokumento na naglilipat ng kanyang voting rights at share sa akin sakaling may mangyari sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Pagsisinungaling yan, hindi yan gagawin ni Armando. Gumisi siya na nakakaloko at nilabas ang isang tablet. Pinakita ang video recording ng pirmahan kasama ng abogado nila. Ito ang ebidensya. At alam niyo ba kung ano unang gagawin ko bilang pansamantalang may-ari ng inyong shares? Ipapasa ko sa board ang magpapatanggal sa inyo sa kumpanya dahil sa unethical conduct at pakikipansabuatan sa namayapa niyong anak na si Andrew. You monster! Nanginginig na sabi ni Doña Aurora. Tinuruan niyo ako, di ba? Sabi niyo kanina, the world is dirty. Tama kayo. At natuto akong maglaro sa putikan ninyo. Binitawan niya ang kamay ng matanda nang may pandidiri. Umalis na kayo dito. Bago ko tawagin ang security para kalad ka rin kayo palabas. Hindi kayo kailangan ni Armando. Ako lang ang kailangan niya. Napaatras si Doña Aurora at tila hindi makapaniwala na ang hamak na secretary ay naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Umalis ang matanda na may kasamang sumpa, ngunit hindi niya na yon inintindi. Nang mawala ang mga kaaway, muling nang hina ang mga tuhod niya. Napasandal siya sa salamin ng ICU at pinagmamasta ng binata na napapalibutan ng mga makina. Armando, lumaban ka, bulong niya. Tapos na ang laban sa labas. Ako nang bahala sa kumpanya mo, sa nanay mo at sa lahat ng nanakit sa atin. Pero hindi ko kayang gawin lahat ng to kung wala ka sa tabi ko. Maya-maya, biglang tumunog ang mga alarm sa loob ng kwarto. Nagtakbuhan ng mga doktor at nurse. Code Blue! Code Blue! Sigaw na isang nurse. Nakita niya kung paanong tinuon ng mga doktor ang defibrillator sa dibdib ni Armando. Ang katawan ng lalaki tumalbog sa bawat kuryenteng binibigay. Ang linya sa monitor naging diretso. Isang mahabang nakabibiging tunog ng kawalan. No, Armando! No! Hiyo niya at pilit na pumasok sa kwarto pero hinarangan siya ng mga security. Huwag mo akong iiwan, Armando! Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naririnig niya ay ang sariling pagtibok ng puso. Tila nakikipag-unahan sa oras na ayaw tumigil. Clear! Sigaw ng doktor. Ang katawan ni Armando ay muling umalog mula sa kama nang dumaan ang kuryente sa kanyang dibdib. Sa lakas ng salamin, napaluhod siya habang ang kanyang mga luha ay tumutulo na sa sahig ng ospital. Isa pa, 300 joules, clear. Beep, beep, beep. Nanatiling diretso ang linya sa monitor. Tumigil ang buto ni Victoria. Ang ingay ng paligid, ang takbo ng mga nurse, ang sigaw ng mga doktor, biglang naging isang nakabibiging katahimikan. Time of death, 3:42 a.m. Mahinang sabi ng lead surgeon habang dahan-dahang binababa ang mga kagamitan. Hindi! Sigaw niya na umalingaw sa buong hallway. Buong lakas niyang tinulak ang mga security na humaharang sa kanya at mabilis nakapasok sa loob ng ICU. Nilapitan niya ang malamig na katawan ni Armando. Hinawakan niya ang mukha nito, niyuyugyog at pilit na ginigising. Armando, gising! Sabi mo hindi mo ko iiwan. Sabi mo kailangan mo ko. Duwag ka ba? Huwag mo kong iiwan. Hinagkan niya ang labi ng binata, isang hagkan na puno ng pait, lason at desperasyon. I love you, Armando. I love you more than my own life. Huwag mong hayaang manalo sila. Huwag mong hayaang manalo ang suknulan.
Habang nakadikit ang mukha niya sa dibdib ng binata, isang mahinang kalabit ang naramdaman niya sa kanyang buhok. Isang napakahinang galaw, isang mahinang tunog mula sa monitor. Pagkatapos ay isa pa. Dugdug, dugdug. Doc, Doc, my heartbeat! Sigaw na isang nurse. Agad na bumalik ang mga doktor. Umalis ka muna, miss. Move back. Aniya sa kanya ng doktor. Muling nagkagulo pero sa pagkakataong to may pag-asa na. Ang katawan ni Armando na tila ba subuko na sa lason ay biglang lumaban. Ang mga vital signs ito unti-unting bumabalik sa normal. Isang medikal na himalang hindi maipaliwanag ng hangkab kundi ng tindi ng kapit ng dalawang pusong ayaw magbitaw. Makalipas ang 3 araw, dahan-dahang ibinulat ni Armando ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita si Victoria, nakayuko sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing na natutulog habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga. Nagising si Victoria at nang makitang gising na ang lalaki, agad siyang napahikbi sa tuwa. Armando, salamat sa Diyos. I heard you. Paos na bulong ni Armando. I heard you calling me back. Sabi ko sa sarili ko hindi pa ako pwedeng mawala. Kailangan ko pang makitang suot mo ang puting gown sa harap ng altar. Huwag ka muna magsalita, magpahinga ka lang. No, Victoria, may kailangan kang malaman. Pilit siyang bumangon ng bahagya. Ang lason, hindi yun basta lason lang. Inasahan ko ng huling galaw ni Andrew. Nung nasa Tagaytay tayo, nagpa-inject ako ng antitoxin sa aking private doctor bilang paghahanda. Hindi ko lang alam kung kailan sila aatake. Ibig sabihin alam mong mangyayari to? Gulat na tanong ni Victoria. Hindi eksakto pero alam ko hindi sila titigil. I gambled my life, Victoria, pero ang pinakamalaking panalo ko ay makita kang lumalaban para sa akin habang wala ako. Narinig ko lahat, Victoria, kung paano mo hinarap ang nanay ko and I'm so proud of you. Mabilis siyang niyakap ng dalaga habang umiiyak. Isang yakap na puno ng relief at tagumpay. Pero sa gitna ng kanilang paglalapit, kumatok ang abogado ni Armando. Sir, may masamang balita. Si Doña Aurora nawawala siya. At kasama niyang nawala lahat na natitirang liquid assets ng pamilya. Balak niya yung itakas sa labas ng bansa. Gumiti lang si Armando, isang ngiting mapanganib. Hayaan mo siya. She thinks she won but she forgot I own the banks. I let her take the bait so we can trace where she's hiding. Isang linggo matapos ang muntikang kapahabakan ni Armando, ang balita naging viral. Si Doña Aurora Laviste ay nahuli sa isang pribadong paliparan sa Clark habang sinusubukang itakas ang bilyon-bilyong halaga ng alahas at cash. Hindi nito alam na lahat ng kanyang ginawa, kontrolado ni Armando mula sa loob ng ospital. Akala mo ba, Mom, hahayaan kitang sirain ang buhay namin ni Victoria? Malamig na sabi ni Armando habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Kaharap ang kanyang ina na ngayon nakaposas na. Armando, ina mo ko. Hindi mo ito magagawa sa akin? Sigaw ng matanda. Ginamit mong pera para bumili ng tao, Mom. Pero pag-ibig ni Victoria, yun ang hindi mo kayang bayaran. Tugon niya rito. Goodbye, Mom. Sana balang araw matutunan mong tanggapin si Victoria para sa akin. Sana maintindihan mo rin kung bakit ko ito ginagawa. Gusto kong ma-realize mo ang pagkakamali mo. Wedding day. 3 buwan ang lumipas, ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin sa Batanes sing presko ng bagong simula ni na Victoria at Armando. Isang pribadong kasal na naganap sa tuktok na isang burol kung saan ang dagat at langit labang ang saksi. Naglalakad si Victoria sa damuhan, suot na isang simpleng lace gown na gawa ng isang tanyag na designer, pero ang pinakamagandang palamuti niya ay ang kanyang ngiti. Sa dulo ng altar naghihintay si Armando. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, tila huminto ang mundo. Victoria, simula ni Armando. Noong gabing nakilala kita, akala ko ako ang nagligtas sa iyo dahil sa pera. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa isang buhay na walang kahulugan. You sold your pride for love and in return, I gave you my life, my soul, and everything I own. Napaiyak si Victoria habang isinusuot ang singsing kay Armando. Armando, ikaw ang aking savior, ang aking boss at ngayon aking asawa. Salamat sa pagtitiwala sa akin nung ang buong mundo ay nakatalikod. Hindi ko na kailangan magsakripisyo pa dahil sa piling mo ako ay sapat na. I pronounce you husband and wife. Wika ng pari.
Isang mahaba at matamis na hagkan ang pinagsaluhan nila habang ang mga talulot ng rosas ay isinasaboy sa paligid. Ang kanilang ina na ngayon ay maayos ng kalusugan, nakangiting pumapalakpak sa unahan. Happy ending. Sa huling gabi ng kanilang honeymoon sa isang private island, habang nakatanaw sa mga bituin, inabot ni Victoria isang maliit na sobre kay Armando. Ano to? Tanong nito habang nakayakap sa likuran niya. Ang huling bayad ko sa'yo, biro niya rito. Nang buksan ni Armando ang sobre, hindi perang laman nito kundi isang positive pregnancy test result. Kita niyang natigilan si Armando. Totoo ba to? Oo, Armando. Magkakaroon na tayo ng maliit na leviste? Masayang sagot niya. Binuhat ni Armando at pinaikot-ikot sa puting buhangin. Ang madilim na nakaraan na isang gabi, tuluyan ang nabaon sa libot. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang hinaharap, na puno ng pag-asa, katarungan at isang pag-ibig na walang katumbas na halaga. Aral ng kwento. Pinakita rito na ang isang desperadong desisyon na ginawa dahil sa matinding pangangailangan tulad ng pagliligtas sa buhay ng magulang ay hindi sapat na dahilan upang bansagan isang tao na marumi habang buhay. Ang pagkakamali o madilim na bahagi ng ating nakaraan ay hindi dapat maging hadlang upang tayo mahalin at respetuhin. Bagaman nagsimula ang ugnayan ni Victoria at Armando sa isang transaksyon, napatunay nila na ang puso at pagkatao ay hindi nabibili ng pera. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng integridad at ang kakayahan na magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Victoria at Armando. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sumuporta. Sana po patuloy niyo pa rin suportahan ng mga susunod kong story. Thank you po and keep safe everyone.